Number 1, 06.7 Energy FM. Same pero iba. You're still with me, Gandang Kara. Yahoo! Yes, Yahoo talaga. Happy Wednesday, everybody. Masaya ba kayong lahat? Sana masaya kayo. Hay, buhay. Ang sarap magkape. Ang sarap din namang magtsaa. Pero kung coffee lover ka, hello sa'yo. Pareho tayo nagkakape ngayon ng MX3. O, diba? Kaya kung coffee lover ka like me, eto na ang tip ko sa'yo. Meron po tayong MX3 Coffee Mix. Meron siyang high source of vitamin C at calcium with antioxidant benefits at cholesterol-free pa ito. Ito rin po ay low-acid coffee na may low-calorie sweetener na tinatawag na sucralose. Ito po ay hindi nakakapagpataas ng blood sugar levels at blood pressure. Ayon, para makasiguradong tunay, natural at original na MX3 ang inyong mabibili, siguraduhin na lamang po na sa mga leading drugstores nationwide kayo bibili. For any inquiries, visit their website mx3ph.com or call the hotline 0918-8888-693. Happy Brownie Day today. Wow! Pauso ko lang kasi naka-brown tayo. Chocolate brown. Ang sarap ngayon, yun talagang mag-aura-aura ng ganito kapag summer. Lalo na yung mga crop top. Kasi gusto ko lang sabihin na naka-crop top ako ngayon dahil medyo pumapayat na tayo. Yan. Ang sarap mag-aura-aura ng mga ganito pag summer kasi masusuot mo talaga yung mga damit na hindi mo nasuot dati. Lalo na pag pumayat ka, ay, pwede na palang suotin, di ba? Magkakalkal ka sa cabinet. Ito yung damit ko dati nung payat ako eh. Ngayon pwede ko na ulit siyang gamitin. Kaya masarap din umaura. At saka hindi nasasayang yung mga damit. Diba? Kaya yung mga nagda-diet dyan, na laging sinasabing, next week na lang. Oy, summer na, ano ba? Kaka next week mo aabutan ka ng winter. Sayang yung mga outfit na pinagbibili mo sa Tiangge. Aminin mo, mahilig tayo sa ganyan. Kahit di natin kailangan, pag nag-Tiangge tayo, diba, basta-basta na lang tayo bumibili, bagay sa akin to. Tapos, hindi naman pala kasya sa'yo, friend, ba't mo binili? Eh kasi, pag pumayat ako, magkakasya din to. Asa na yun ngayon, ha? Wow! Nasa na yun? Ganyan-ganyan ako eh. Talagang ganyan-ganyan ako eh. Tapos sasabihin ko, pag payat na ako, masusuot ko na to. Mga ilang months pa. O, diba? Pero asa na? Pero ngayon, nasuot ko na siya. Yay! Ang galing-galing. Kaya congratulations din sa'yo. Congratulations sa atin. Kasi nasuot na natin yung mga damit na na pangarap nating suotin. Kahit medyo may taba-taba pa dyan ng onte. Grabe naman yun. Wow! Kayang-kaya mo yan. Konting exercise pa. Konting tumbling pa. Konting tumbling pa. Konting takbo pa. Uy, napakahalaga doon ng jogging sa pagpapapayat. Number 1 daw yan. Pero number 1 pa din is yung diet natin sa katawan. Kasi natuklasan ko sa aking pag-aaral. Charot. Wow! Narinig ko lang na na 80 or 90% na sa pag-diet natin sa pagkain po talaga nakukuha. So, ibig sabihin, ilang percent lang ang GM, Papa Jackson? Charot! Hindi, importante pa rin yung exercise. Nang-okay lang ako. Kasi, si Papa Jackson naman kasi araw-araw siya nag-gym, di ba? Kaya talagang pumayat na siya, di ba? Grabe naman yung tiyan niya, pumayat talaga. Wow! Pati yung pisngi niya, nawala talaga. Hindi mo alam kung sarcasm o totoo. Hindi, totoo yan. Diba? Pero ayun na nga, ganun talaga. Kailangan din natin ng gym or exercise kung anong gusto mo. Dahil yung mga, halimbawa, talagang matakaw ka, hindi mo talagang mapigilan yung mga favorite sweets mo or pagkain na kinakain mo lagi. Kung hindi mo mapigilan yan, idaan mo sa exercise. Kasi after nun, at least, binaburn niya. Diba? Usapang na po tayo ngayon. Usapang ehersisyo. Ay, nako. Hindi, importante talaga yan sa kalusugan. Kasi ngayon nakaka-feel ako ng sabi ko parang nahihina ako. Kasi kahapon,
Hindi naman umulan, nag-ambon. Nagulat nga ako ha? Summer? Ba't biglang umambon? Nasa hospital ako kahapon, tapos biglang umambon. Wala akong dalang payong kasi hindi ko naman ine-expect na sa ganun kainit. Bigla na lang uulan, di ba? Saglit lang naman siya actually, as in mabilis na ambon lang. Tapos natigil din agad. Tumakbo ako ngayon sa kotse. Kasi pauwi na ako. Nung pagtakbo sa kotse, sabi ko, nagtakip lang ako ng kamay ko sa ulo ko. Pero sabi ko, naku, nabasa na naman ako. Patay ako neto. So kagabi sabi ko, parang antok na antok ako. Parang tama ng pakaramdam ko. Ang aga ko pa nagising kanina kasi nilabas ko yung lola ko sa hospital. Mga 7 a.m. ako gumising, guys. 7 a.m. Wow! Kaya mo yun? Pag hindi yun yung usual nagising mo talaga, mahirap yun. Diba? So, nagising ako kanina maaga. Sabi ko, parang ang bigat ng katawan ko. Kaya ngayon, sabi ko, parang, ang ng pakaramdam ko, I feel like I wanna play badminton or I wanna do, some jogging out there, you know. Kasi kailangan daw yun para mas mapalakas pa yung katawan. So, bukas na lang. Yan, ganyan ka. Nakakaalala ka lang na ingatan yung katawan mo kapag nakakaramdam ka ng sakit. Kapag it's too late na, wag po ganon. Wag po akong gayahin. Oo, di ba? Pero kahapon naman, kumain naman ako ng gulay. So, I think okay na yun. Isang araw, te. Isang araw ka lang kumain ng gulay, okay na yun? Ha? Talaga ba? Wow! Di, okay na rin yan. That's a start. Ibig sabihin, it's a progress pa rin. Kahit konting progress, kahit konting progress yan, still, it's a progress pa din. Ayan. But anyways, tama na po ang daldalan kasi masyado na ako maraming sinasabi. Paki-like and share naman po ang live natin ngayon. Hanapin mo lang Energy FM 106.7 o kaya naman DJ Kara. That's DJ space K-A-R-A. Please like and share para masaya tayong lahat at para makakomment ka mamaya sa ating story. So, eto na nga. Wag na po natin patagalin pa ang ating story for today. Dito lang yan sa Sincerely Kara. Mga storyang tagos sa puso. May nangyari sa amin ng pinsan niya. Anong gagawin ko? Mga pusong handang lumaban. Ang totoo po, bakla ako. Mga damdaming di mapigilan. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako nakaka-move on kahit may asawa na ako. Pakikinggan natin dito lang sa Sincerely Kara. Mondays to Fridays, alas 12 hanggang alas 3 ng hapon. Ipadala ang iyong kwento sa Sincerely Kara fanpage. At doon po nabuo ang love story namin. Sincerely Kara. Kung magmahal ka ng isang tao na buong buo, iniisip mo na okay naman ang lahat. Wala kayong kahit na anong problema. Pero bigla na lang nawala ng parang bula. Saan ka nga ba magsisimula? For sure, marami kang mga tanong sa utak mo. May nagawa ba ako? Anong problema niya? May naging issue ba kami? Saan ako nagkulang? Yan yung maraming tanong sa utak mo na hindi mo masasagot kasi nga wala nang explanation dahil nawala na siya. Ito ang story ni Stacy. Okay naman sila ng kanyang ka-MU. Kaso nga lang, nagulat siya na bakit biglang-bigla ang pagkawala ni Sam sa buhay niya? Yung tipong smooth naman ang lahat. Tapos biglang, asan ka na? Anong nangyari sa ating dalawa? Big deal sa kanya kasi ito ang first love niya. Hanggang sa nabalitaan na lang niya na ang reason pala kaya nawala is nag-migrate na sa ibang bansa. Pero magmula nung nawala si Sam sa buhay niya, palagi na lang siyang umiiyak. At talagang na-depress siya ng husto. Na-trigger daw ang kanyang mental health.
na hindi niya na alam kung paano tatapusin yung emotions na nararamdaman niya every night dahil hindi niya matanggap. Kaya naman, ano nga ba ang dapat niyang gawin? Let's hear it straight from the heart of our sender for today. Hello DJ Kara, itago mo na lang po ako sa pangalang Stacy. Gusto ko lang pong ibahagi itong karanasan ko. It really helps me po para mabawasan yung sama ng loob ko. Nagsimula po ito nung nakilala ko po sa school namin, si Sam. Magkaiba po kami ng course pero meron pong organization sa school namin that time kaya nagkakilala po kami. Same po yung schedule namin ng lunch at uwian kaya lagi kaming magkasama at magkausap. Yung tipong kahit nasa bahay lang po kami, lagi kaming magka-call. Tapos, isang araw, umamin siya na may gusto siya sa akin. At syempre, inamin ko rin po yung nararamdaman ko. First love ko po to DJ Kara kaya sobrang big deal lahat ng nangyayari sa akin pagdating sa kanya. Okay naman po kami ng mga nakaraang taon hanggang sa parang napagod na lang po siya. Di ko po alam yung dahilan. Kinukulit ko po siya, tinatanong ko bakit siya nagkakaganon. Pero bigla na lang po niya akong binlock at hindi ko na po siya nakita sa school. Ayun po pala, nag-migrate siya kasama ng family niya sa Canada. Hindi man lang po siya nagpaalam sa akin ng maayos. DJ Kara, sobrang grabe yung epekto sa akin kapag iniiwanan ako. Isipin mo, gigising ka, pagkabangon mo, wala na yung bukod tanging nagpapasaya sa'yo. Nawala na ng parang bula. Di mo alam kung paano magsisimula ulit. Nawalan ako ng gana sa lahat. Pati sarili ko napabayaan ko na. Di ako makapagdesisyon sa mga maliliit na bagay. Mga kaibigan ko, pamilya ko, nagtatanong ano ba raw yung problema ko? Ano ba raw yung nangyayari sa akin? Ba't daw ako parang balisa? Bakit daw po ako umiiyak? Hindi ko masabi na isang tao lang yung dahilan nun. Sobrang na-trigger yung mental health ko. Yung feeling na hindi ko alam kung saan ako dadali ng emotions ko. Puro ako breakdown. Pinipilit ko yung sarili ko na iahon sa ganitong sitwasyon pero hindi ko po talaga kaya. Kahit na sinasabi ng iba na kayanin ko, wala pong nagbabago. Kasi hindi ko inaasahan na mangyayari ulit yung maiwan ako. May plano na kami para sa amin after graduation pero wala na. Para akong isang batang nagmamakaawa sa isang tao na wag akong iwan. DJ Kara, hindi kasi ako ganito. Pero di ko alam bakit kailangan kong humantong sa ganitong sitwasyon. After 3 months, parang hindi ko pa rin matanggap. Na tipong parang ayoko nang magmahal ulit. Kasi if I love too hard, mas gugustuhin ko na lang pong maging single. Yung sinasabi na lang, they care but they abandon you whenever they feel like it. Nakakaloko at nakagalit yung DJ Kara. Ang hirap habulin ng taong ayaw nang magpakita sa'yo. Ang hirap habulin ng isang taong ayaw nang magpakita sa'yo. So nanggaling na rin sa'yo, Stacy, na ayaw nang magpakita sa'yo. Ni Sam. Nako. Ano nga ba ang masasabi mo sa story ni Stacy? Comment down below sa ating Facebook Live. Hanapin nyo lang po Energy FM 106.7 and please like and share our live video. Kung nakarelate ka, pwede ka rin tumawag pero mamaya yan. Tawag ka sa program natin 7001-7949 or 8721-2429 or para mas mabilis, tawag ka sa messenger natin. Hanapin mo lang sa Facebook Energy FM 106.7 at i-share mo na rin kung bakit ka nakarelate at kung anong nagawa mo para makamove on. Kung nakamove on ka na nga ba ha? Pero ito muna tayo kay Stacy na talagang hirap na hirap. For 3 months, lagi siyang umiiyak at talagang nagbe-breakdown siya dahil hindi nagpaalam sa kanya or pasimplehin natin, ginost siya. Ginost siya ni Sam ng kanyang first love. Nako, maraming ghoster dito, diba? Hello sa inyong lahat. Yung mga nanggo-ghost, alam nyo na yung pakaramdam ng iniiwan ninyo.
Alam nyo na, ha? Di naman ako galit, pero dapat hindi kasi ganun ha? O eto na nga, magbasa na tayo ng ilan sa mga comments. Sabi dito, hindi ka mahal ni Sam, aray ko naman. Kaya kalimutan mo na si Sam, girl. Sabi ni Rovicel, di ka daw niya mahal. Ang hard niya, pero minsan kailangan nating maging hard para ma-accept ang totoo. Eto pa, iniwan ka na sakit nyo naman magsalita. Iniwan ka na just move on. Marami pa dyan, and pray. Sabi ni Zulferman. Eto pa, kung ayaw ng isang tao, wag pilitin. Mahirap pag hinog sa pilit. Ay, totoo naman din yan. Sabi ni Mami Elsa, hirap pag hinog sa pilit na yung pinipilit natin. Mahirap talaga ang naiwanan ng walang paalam. Stacy, ikaw lang ang nagmahal sa kanya dahil iniwan kanya ng walang paalam. Move on ka na lang kahit mahirap para sa'yo. Meron darating para sa'yo na tunay na nagmamahal sa'yo. Sabi ni Ate Marites. Masakit na mahirap talaga pag first time umibig tapos di ka pa mahal. Move on te. Ay, grabe naman yan sa club. Sabi ni Ate Veron, ito may nag-comment dito, welcome to the club. Grabe naman kayo, anong club ba yan? Club na mga na-ghost. Sabi ni David joke lang, yan. Anyways, ito pa, wag mamuhay sa ay grabe naman, ang harsh nyo, harsh mga comment ngayon. Wag mamuhay po sa pantasya, kapag hindi ka mahal, mahalin mo ang sarili mo. Totoo to. Sabi ni Peter Sming, pag hindi ka mahal, ikaw na lang magmahal sa sarili mo. Sakit naman nun. Ito pa, tandaan po natin. Ay, grabe naman to. Mas malala to. Tandaan po natin walang forever sa mundong ito. Ang the best na gawin ni ate girl, mas higit na magtiwala sa Diyos. Ayan. Kasi sabi po sa Bible, I will never leave nor forsake you. Ay, grabe naman si Madam Sheila. Ayan. Ito pa, move on and let go. Think of it na panaginip na lang. Ay, sana nga panaginip lang lahat ng pain natin, no? Kung mag-wish tayo ng ganyan, di wala na tayong problema. Itong sabi naman ni Ate Arlene. Eto pa, focus ka na lang sa ibang bagay, hindi ka minahal ni Sam. Yan po ang katotohanan. Sabi ni Rhea. Hay nako, hingang malalim, yakap na mahigpit. Para sa'yo, Stacy. For sure, yung mga nakaka-relate dyan na nag-ghost na. At alam nyo, kung minsan pa nga, yung mga taong nag-ghost, yung walang paalam sa relasyon, yun yung mas masakit Kasi walang formal breakup, walang formal goodbye. Kumbaga sa sentence, walang period. Kama lang, ganun. Diba? Tapusin mo yung nasimulan nyo. Tapusin mo yung sentence na yun. Diba? Pero kadalasan po itong nangyayari talaga. At kapag walang period ng isang relasyon, aasa ka talaga. Anong kasunod? Diba? Parang sa sentence nga na sinabi ko, lagi may kasunod kasi nga walang period. So kung papasukin mo, tapusin mo. Lagyan mo ng period. Kasi masakit doon sa taong naiwan, masakit doon sa taong nag-ghost. Bakit nga ba may mga taong nang-ghost, no? Na hindi natin maintindihan kung minsan. Ako sa pagkakaintindi ko dyan, yung mga taong hindi nagpapaalam. Yun na yung paalam nila. Yung hindi pagsasalita, yung hindi pagre-reply sa'yo, yung hindi pagpansin sa'yo, yun na yung pinakapaalam nila. Baka patuloy ka pa rin umaasa kasi walang period, pero yun na yun. Huwag nating ipilit yung isang taong hindi ganun yung pagpapahalaga sa atin, kagaya ng pagpapahalaga natin sa kanila. At may mga tao talagang duwag, kaya minsan nang-ghost sila. Kasi yung mga taong ganyan, takot sila sa goodbyes. For some reason, which is not okay. Pero may mga backstory yan, may mga reason sila kung bakit nila ginagawa na sana mabago nila. Pero yun yung reason nila, may mga duwag talagang tao na hindi nagpapaalam kasi takot sila sa salitang goodbye o kaya naman ayaw nila nung salitang chapter close para meron pa silang babalikan, which is wrong. Kasi di ba kung minsan ganon? Para walang period. Kasi takot silang sabihin yun. Takot din sila na eto na yata yung goodbye na yun. Di ba? Pero mali. Lalo na kapag nasa isang relasyon kayong dalawa. Sana makapagpaalam kayo na maayos kasi it's a sign of respect. At kapag may love ka sa isang tao, gagawin mo yun. Kasi love is respect.
Tandaan niyo yan. Kapag walang respect, hindi niyo matatawag na love yon. So, irespeto niyo na lang yung tao. Kung minsan halimbawa, hindi niyo na mahal yung isang tao, kaya hindi na lang kayo magpapaalam. Kung wala ng pagmamahal, irespeto niyo na lang kahit bilang tao. Kahit awa na lang. Para makamove forward siya ng maayos. Kasi ang hirap din. Ang hirap dun sa taong naiwan. Ano ba yung gagawin niya? Nangangapa siya. Saan ako magsisimula? Kasi hindi nila matanggap yung acceptance na yun dahil nga walang goodbye. So, at the back of their heads, aasa pa rin sila na hindi, baka meron pa, baka pahinga lang to, baka sakali pa. At nakakabaliw yun, yung umaasa ka pero wala ka naman palang inaasahan, umaasa ka lang sa wala. So, let's respect people. Lalo na yung mga taong pumasok sa buhay natin at pinasok natin yung buhay nila. Stacy, I know this is hard. 3 months of crying at pagbe-breakdown. Pero alam mo, Stacy, kung yan yung kinakailangan para mailabas mo lahat, go. Cry it out. 'Di ba? Ilabas mo lang hanggang sa maubos yung luha mo. Hanggang sa ma-accept mo. Kasi yan yung importante acceptance. Kapag natutunan mo ng tanggapin na hindi na talaga siya babalik at hanggang doon na lang talaga yung kaya niyang ibigay sa'yo, then that's the time na unti-unti kang makakausad. Pero hanggat di mo pa natatanggap, siguro kasi maaga pa rin 3 months pa lang naman. Huwag mong sabihin na ang tagal na po. Ay, meron ding iba dyan na 1 dekada, Diba? 1 dekada, wala pa rin. Di naman sa kino-compare ko, pero baka pagdadaanan mo lang talaga yan. At pagdaanan mo talaga yan hanggang sa makayanan mo. But most of all, you have to be strong. Kasi kapag hindi ka strong, paano ka na? Kung walang ibang magmamahal sa'yo, mahalin mo ang sarili mo. Very important yan. At kay Sam na nang iwan sa'yo, sana unti-unti mo nang matanggap. Alam mo, yung pag-ghost niya sa'yo, says it all. Yung mga taong nang-ghost at biglang umaalis sa buhay natin, the way they live tells you everything. Sincerely, Kara.